What is up mga guys? Welcome po sa ating channel. This is Togs Motovlog. Tamang chill ride lang tayo dito, no? At pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay lalo na tungkol sa motor. Pero sa ngayon syempre, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating motor. So guys, everyone, meet the 2023 Kawasaki Z1000. So, power dito ng isang inline-4, liquid-cooled, fuel-injected engine na may displacement na 1,043 cubic meters. Naglalabas ito ng 142 horsepower at 111 Newton-meter torque. May tank capacity na 17 liters at naka-dual exhaust na din siya. At since our edition nito naka Brembo brakes na siya. Ayan. Tsaka all-ins suspension. You know. So, punta naman tayo dito sa dash. Yan. Simpleng digital lang yung dash niya, no? Dito yung fuel indicator, gear indicator, engine temperature, tsaka dito is yung RPM niya. Hanggang dito yan, yung RPM. Tapos, kung ipipress yung button dito, lipat siya sa, ewan ko kung ano to, oras to, hindi ko na set. Ito is yung odometer, naka 9K na pala tayo, no? Almost 10K na. Medyo mataas na siya pero explain ko sa inyo mamaya kung ba't siya mataas. Tapos trip A, trip B. Tapos yung average fuel consumption niya. Yung range at saka ayun, yun lang. Tapos engine kill switch, starter, tapos turning lights. Yan. Tas yung passing light. So, riding position. Yan. So, more or less nasa 5'10 or 5'11 ako, no? At yan, naka-flat foot tayo sa dalawang paa. Medyo nakabend ng onte yung tuhod. Yan. Tapos, medyo upright naman tayo. Pero, hindi lang talaga 100% na upright. So, tara. Short ride tayo. So, ayan. Maanda na tayo. At ito palang motor natin 7 months old na siya. Nakuha natin siya last year, October. Uy, punong-puno kasi dami nilang karga. Yun. Saan kaya yun papunta? So yun nga, 7-month-old na tong si Z1 natin. At medyo mataas na yung odo niya, no? Kasi kung di nyo na itatanong guys, yung motor ko talaga is yung Aerox 155. Yep. So, sobrang laki ng adjustment na kailangan. Kaya yun, yung pagkakuha ko niya itong Z1
pinractice ko ng pinractice. Siyempre galing tayo scooter, no? Tapos nag-switch tayo sa manual. Tapos yung displacement pa is sobrang taas ng talon. Kaya yun, takbong chubby pa rin hanggang ngayon. Pero yan, when it comes to power naman, si Z1 is hindi ka nabibitinin nito. In fact, sobra-sobra pa nga to siya, no? Hindi mo na siya mauubos sa highway or kung dito ka sa public road magpapatakbo. Ewan ko lang sa truck, hindi naman natin natatry yun sa truck. Yan, simpleng dash na siya kasi wala siyang mga riding modes. Kumbaga, pag pinandar mo na siya, ikaw na yung may hawak ng 100% na capacity ng motor, no? Depende na lang kung saan mo gagamitin ka. At saka guys, yung throttle niya, kung gusto nyo kumuha na ito, ingat-ingat lang. Kasi pag napiga mo siya ng biglaan, iiwan ka ng motor. Tingnan nyo, yan, konting piga lang, nagre-respond agad. Dito mula tong scooter natin. Straight lang yung daan dito. Pero when it comes to pagkukurbada naman, being from an Aerox 155, itong si Z1 naman okay lang. Di naman tayo nahirapan sa pag-adjust, no, when it comes sa pagkukurbada. Kahit sabihin natin nasa 221 kg siya, sobrang bigat. Pag umaandar naman to, hindi mo na mararamdaman yung bigat niya. So, onting lean lang, nagta-turn naman siya agad. Huwag lang tayong mag-U-turn, yun talaga. Good luck. Yung clearance pa ng handlebar niya is sobrang ikli lang. Wala pa atang 60 degrees to. Kaya pag medyo makitid yung daan, tas mag-U-turn, kailangan mo mag-U-turn, wala. Sobrang tagal mo makapag-U-turn. Sobrang nito, sobra yung power. Kaya ako, kahit medyo matagal na din sa akin to, takot pa rin ako dito. Hindi naman tayo yung tipong nagpapatakbo ng sobrang bilis na umaabot na ng 180, 190. Pero yes, kaya po ni Z1 mag 200 plus. Ganda sikat ng araw. Hindi pa siya masyadong mainit, pero mamaya wala. Fried egg tayo lahat. Kailan yung mga tagulan, no? Parang sobrang tagal ng naging mainit, tag-init.
Dito pala guys, dito ginagawa si Astro Boy. So tanong, ba't ko pinili to, si Z1? Eh ako naman is wala talaga akong alam sa mga deep na technicalities or mga mechanics ng makina, ng mga motor. Pero alam ko lang is yung mga basic. So sa pagpili, binase ko na lang sa itsura. Eh guys, sobrang ganda naman nito. Para sa akin sobrang ganda na itsura ni Z1. Dati kasi, yung pinapangarap ko talagang motor is yung Ducati na Street Fighter. So alam nyo naman, pag naka-Ducati ka na parang may estado ka na sa buhay. So sobrang mahal nun. Eh yun. Tapos hindi ito yung itsura talaga ni Z1. Parang binago nila yung itsura nito sa papuntang ganito. Eh yun, mula nung nakita ko siya, yung bagong itsura ni Z1, eh yun, tumatak na siya sa isip ko. Pero ganun pa rin at that time. Wala tayong pambili. Kaya iba yung naging hobby natin. Kasi alam nyo na, mahal na ito. Pero kahit sabihin natin compared sa mga counterparts niya, yung mga MT-10, MT-09, pwede pa. Eh ito yung mababa yung presyo. Kaya nung nakaya ko na siyang bilhin, mabili ko na agad. Umabot pa nga sa point na yun, nung hindi ko pa siya nabili, napapanaginipan ko na si Z1. Siguro malaking factor na mababa yung presyo compared sa other brands na counterpart na ito. Wala kasi siyang mga riding modes, no? Wala siya yung mga rain mode, mga kung ano-anong road pa. Ano-anong road pa. Ano-anong modes pala. Yun. Kinaganda naman nito is tuturuan ka kung paano maging responsableng driver. Hindi, wala lang talaga siyang modes. Siguro pag may mga riding modes to, or yung mga electronics niya is more complicated, malamang sa malamang mag-i-increase yung presyo na ito. Hindi siya abot ng million, pero mag-i-increase pa rin. Effortless talaga na ito from yung gusto mo siyang pabutin ng 100 plus, kayang-kaya ni Z1. Effortless talaga. Nakapagpatakbo tayo ng ganun kasi clear yung daan. Hindi naman tayo napapatakbo ng ganun pag hindi talaga clear yung daan. Tapos ang kinaganda na ito is naka dual exhaust na siya, yung nabanggit ko kanina. Pero
Hindi tayo nag full system kasi mahal. Wala tayong budget na pang full system. Kaya meron pa rin siyang catalytic. Uy, mga sir, saludo sa inyo. Saan kaya ito sila papunta? Ay, bomba daw. Pa-overtake sir ah. Katakot. Ayun, yung exhaust natin, hindi masyadong maingay. Pero buo yung ano niya, no? Yung tunog. Yung brusko. Naku, kasama siguro nito yung ano, mga police. Naku, very important person siguro to. Yun pa. Naku po, sorry. Overtake na lang. Saan kaya ito sila papunta? Mga sirs, sorry po. Galit si kuya. Sinadya akong maaga tayong lumabas para di masyado mainit. Grabe yung init ngayon. Tapos yung si C1 din, mainit din siya. Yun yung isa sa di ko parang disadvantage siya, no? Yung mga dislike natin. Given na 1000cc siya, medyo mainit talaga. Or ganun ba talaga yun? So yun, ito yung magiging motor natin or yung main bike natin sa mga future contents na gagawin natin. Pero sana hindi dito yung magiging last na big bike natin, no? Gusto ko mag-review ng ibang mga motor, mapa lower cc man o higher cc. Sana may pahiram. Joke. Kaya dito na pala tayo sa ano, paborito kong view. Yun lang, may nakaharang. Ganda dito. Grabe talaga to.
guys, yun na muna siguro, no? Napakilala naman siguro natin ng gusto si Siwan. Sana nag-enjoy kayo. At kung nag-enjoy kayo, like nyo na. Tapos subscribe na din. Why not, diba? For more contents naman. Subscribe tapos yun, ride safe tayo. At ako kakain muna. Thumbs up.